Masayang araw, mga ka-PL! Ito ang mga kaabang-abang na dapat po nating subaybayan, mga kababayan. Dahil nagsimula na po ang bardagulan ni Lucas Bersamin at ni Attorney Panelo, mga kababayan. Ang sabi po ni Attorney Panelo dito kay Bersamin, teka, nag-misinform man niyang mama na yan? Hindi man totoo ang mga pinagsasabi niyan? Misinform, mga kababayan, na walang pinagkaiba halos ng fake news at pinsa naman, mga kababayan, ng sinungaling. O, ayan. Kaya, kaabang-abang ho ito. Bakit? Parehas po may utak yung mga yan. Parehas pati attorney, mga kababayan. Kaya lang, etong isa, nalahian po ng lahi ni Bangag. Tungkol po ito, mga kababayan, sa sinabi di umano ni Attorney Panelo na ibinalig po ngayon ni Lucas Bersamin. Ang sabi nitong si Lucas Bersamin, may naalala ako. Sinabi yata nitong si Panelo na minsan, ayaw niya ring padaluhin si Leni Robredo sa NSC ngayon. Romesbak, mga kababayan, etong si Attorney Panelo. At yun na nga, nagkabadargula na po itong dalawa. O eto ho yung balita, basahin ko po. At ang pangalawa po natin pag-uusapan, Lucas Bersamin pa rin, mga kababayan. Aba, matindi talaga itong mama na ito. To the rescue! Agad kay Da Junior, mga kababayan. Dito sa naging usap-usapan po ng ating mga kababayan, hindi lamang po sa social media, na martial law. Ayan. Na baka magdeklara ng martial law si Da Junior, bago o pagkatapos ng rally ng INC dahil sa nanginginig na nga ang tumbong. O eto mga balita, basahin ko po, pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like and share nyo na rin itong video, mga kababayan. Okay? Maraming salamat, makikisuyo lang. Unahin po natin itong bardagulan ng dalawa, mga kababayan. Ito pala ang naging sabi ni Lucas Bersamin. Meron akong nabasa. May nabasa pala siya. Something that reminded me. Ayan. Salvador Panelo during his time as presidential advisor also advocate the exclusion of then Vice President Leni Robredo. So, he has no moral authority to question the decision of the President. Kita nyo na. The President has the absolute power. Ito nga si Da Junior. The power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. Sabi po ni Bersamin, mga kababayan. Teka, wala kayong karapatan na questionin ang kapangyarihan ng Pangulo. Kita nyo na, mga kababayan. Di ba talaga kapag natatalian ka sa liig at busog-busog ka ng burger araw-araw? O eto naman ang resback ni Attorney Panelo. E.S. Bersamin is misinformed, mga kababayan. Misinformed ka pala, kuya, ang pinsan ho nito, kasinungalingan o sinungaling. Walang pinagkaiba to halos ng fake news, kuyang. Wag ho kayong magbabalita ng mali. Abay, kayo rin ho ang masisira.
walang pinagkaiba kay Bangag na napakaraming sinabi pero puro naman kasinungalingan. Kaya ayan, lalong bumaho. Ulitin ko. E.S. Bersamin is misinformed. Ayan mga kabayan. I never advocate the exclusion of former VP Robredo in the National Security Council. Wala naman palang ganun. Kayo lang naman pala ang may sabi niyan. Lucas Bersamin. O yan, narespakan kayo ni Atty. Panelo. Mga kababayan, hindi lang po ito ngayon mangyayari. Maaaring sa mga susunod na linggo o baka bukas lang biglang sumagot ito si Lucas Bersamin. Ito ang magandang labanan. Kasi ang girian o sagutan ni Bangag at saka ni BP Inday Sara, wala man talagang laban yan si Bangag kasi wala pa niyang utak. Mas matalino man po si BP Inday. She was in fact invited and attended the National Security Council. O kita nyo na, meeting in July 2016. Together with 4 living presidents, FBR, ERA, PGMA, PBCA, at the time during the Duterte presidency, mga kababayan. So, wala silang initsipera. Wala pong tinanggal sa konseho ng NSC noong panahong Duterte, mga kababayan, mga vice-presidente o mga dating naging presidente. Lahat po nakakadalo sa NSC, sa pagpupulong ng National Security Council, mga kababayan. So, itong sinasabi ni Lucas Bersamin, isang malaking patunay, mga kababayan, na fake news. Masyadong malambot po yung misinformed. Fake news. At sinungaling. Ayan. Ganun talaga ngayon sa panahon, mga kababayan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Di ba? Di nasupalpal si Lucas Bersamin ni Atty. Panelo, mga kababayan. Ang gandang bardagulan nito. Kaya mag-abang-abang tayo dito, mga kababayan. Eto naman po tayo sa pangalawa po nating pag-uusapan. Si Lucas Bersamin pa rin, mga kababayan. Tila to the rescue siya sa Pangulong Marcos. Eto, ilagay ko na rin dyan. I don't think martial law is in the mind of the President right now. Yan pa lang, nakuha nyo na. Lucas Bersamin, Executive Secretary. Ito yung buong sinabi niya. I don't think martial law is in the mind of the President right now. Right now, mga kababayan. Right now. Relax lang kayo. Sa ngayon. Wala sa isip ni Bangag yan, mga kababayan. Paano bukas? Paano susunod na buwan? Paano susunod na taon? Pag napikon na itong mama, baka magdeklara yan ng martial law, mga kababayan. Right now, oo. Wala pa. Yun na nga. Kung tuluyan itong maaning, tuluyan itong magtamang hinala, mag-hallucinate, bigla-bigla na itong hahawak ng mikropono, nakabarong, martial law na tayo. Naloko na. Dapat sinabi niya, kahit kailan hanggang sa magtapos ang termino ng Pangulong Marcos, hindi niya gagawin ang martial law. Ganon. Right now, kaduda-duda ito di ba, mga kababayan? Ito pa, what he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, and the priority extension of his legacy project. The President accepts that as the number one concern, it's not about martial law. It's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that.
he does not even think in those terms, mga kababayan. Wala naman daw sa isip niya. Ha? Ang priority daw ni Bangag, mga kababayan, etong ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa tawag nito, andito ho nakalagay kung paano po matulungan yung ating mga kababayan. Wala naman daw ganon. Maniniwala kayo? Talaga lang. Kung yung subsidiya nga sa PhilHealth, tinanggalan nila Kung talagang mahal ninyo ang taong bayan, meron kayong concern sa taong bayan, di sana dinagdagan nyo pa. Para yung ating mga kababayan naghihirap, mas lalong makahingi o mas lalong matulungan ng PhilHealth. Hindi tulad ngayon. Natatakot na nga yung iba magbayad ng PhilHealth, maging membro ng PhilHealth, baka wala silang mapala. Di ba, mga kababayan, kamusta? Bagong balita lang natin yung isang araw. Kamamahal na po ng presyo ng bilihin. Di ho ba? Ito ba? Talaga? Ang priority ng presidente? Parang wala namang nangyayari. Puro salita, puro kwento lang, puro pagpapabango lang sila. Puro yabang lang sila, mga kababayan. Pero katotohanan, wala. Matakin ninyo, 2 kamatis, 60 pesos. Yan ba? Ang sinasabi mo, Lucas? 2 bell pepper, 90 pesos. O sige nga. Paano mo ipagmamayabang si Bangag? Na yan talaga ang priority niya. Di ba, mga kababayan? Kayo na lamang pangumusga. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.